Magandang araw po sa inyong lahat. Eto na naman po tayo. Ako po si Bishop Milo Vergara ng Diocese ng Pasig para sa ating palatuntunang #blessings. At katulad ng dati, mapalad na naman po tayo dahil meron po tayo mga kasama ngayon. Yung una muna, yung ating co-host, si Father Mar Baranda ng Holy Rosary Parish ng Bikutan at Chancellor po ng ating diocese. Father Mar, eto na naman tayo. Ito na naman po. May bago ka bang kwento? Una, magandang araw po sa inyo at Bishop, magandang araw po. At masayang naglilingkod sa parokya. Minsan malungkot. Gaano ka ba kasaya? Para kang nanghihi. Masaya pag, lalong-lalo na pag nakikita mo yung mga workers mo, mga servants na masaya din. No? Walang sama ng loob. Pag may mga sama ng loob. Marami ka bang youth sa iyong parish? Napakarami, Bishop. Oo. Napakarami. Yan sa tingin ko dapat nagbibigay buhay sa atin, yung mga youth natin. Oo. Siguro pakilala mo na yung ating mga guests itong ating mga youth, ha? Si Mariel Hardinero ng Immaculate Conception Parish at si Lady Diane Binetes. Magandang araw sa inyo. Sige, Magandang araw po. pakilala kayo. Sige, Mariel. Ako po si Mariel Hardinero, grade 9 student po from Pasig Catholic College. And I'm serving the Parish Youth Council po of Immaculate Conception Cathedral. Very good, no? Kilala ko ito eh. Kabadminton ko yan. Aba? Oo, kala mo. Pero hindi yan nananalo sa akin. Bakit? Bakit hindi ko natututuhan? Natatakot eh. Kailangan magpatalo siya. Obispo kalaban niya eh. Mariel, ilan ba kayo magkakapatid? 3 po. 3, oo. Nung huling badminton session ko eh, na-meet ko nanay nito eh. No? Oo, nagtataka ako, ang payat ng nanay nito eh. So, pinapakain lahat yata dito. Lady Diane, ikaw, kamusta ka naman? Ako naman po si Lady Diane Benitez from Santa Marta Parish po. Member po ako ng Youth Ministry, Music Ministry, tsaka po Media Ministry sa aming parokya. At kasalukuyan din po akong nag-aaral ng Humanities and Social Science sa Buting Senior High School po, grade 11 student. Grade 11, very good. So, itong ating mga guest na youth ay mga nag-aaral pa, no? Mga mukhang atubilis sa maraming gawain sa paaralan, no? Kamustahin natin, Bishop, naman yung mga parish priest nila. Oo nga, no? Maganda, no? Oo. Sige. Sino ka parish priest mo? Father Lito po. Kamusta si Ang galing mag-basketball niyan. Oo. Napakahusay mag-basketball niyan, no? Kamusta naman ang parish priest mo? Okay naman. Puro ganyan, okay, no? Wala ka nang masabi, ha? Masipag ba? Opo. Ay. Ikaw, Mariel, sino parish priest mo? Father Lito rin po. Huwag kang mag-iingat ka. Kamusta ang parish priest mo? Still alive and kicking po. Buti naman, no? Still alive. Talagang alive yan, eh. Maraming pinagagawa yan, eh, no? Kaya tayo pinahihirapan ngayon, eh, no? Tama ba? Anyway, yung gospel natin ngayon, medyo maganda yung message, very practical. Opo. No? Kasi may itinuturo tungkol sa pagmamahal. Matindi, no? Mahalin mo ang iyong kaaway. No? Matindi yun, ha? Mahalin mo ang iyong kaaway. Kumbaga, kung may 10 commandments, siguro 11 commandments, pero ang hirap gawin nun. Kasi pag may kaaway ka, nakasaktanan mo eh. Ikaw ba, Father Mar, may mga nakasaktanan sa buhay? Siguro bakas na bakas sa mukha mo eh. Di ba? Hindi naliliwanagan. Oo nga, mukha na plancha na eh. No, ano ba ang karanasan mo? Ikaw ba'y nagkaroon na ng mga hinanakit? Ay, siyempre, mayroon din, Bishop. Oo. May hinanakit din tayo, no? Oo. Kanino? May hinanakit ka ba sa akin? Ay. Parang tinakot na kita eh, no? Pero ito, Bishop, ang talagang, di ba ito talaga ang commandment niya ng ating Panginoon, love, pero talagang binibigyan niya ng emphasis itong particular eh, no? Itong pagmamahal tayo sa lahat kaaway, nakaranas na eh, no? Pag ikaw ay kasi pag may kaaway kami, nasaktan ka. Siguro maganda itanong sa inyo kayo, no? Ikaw, Mariel, ikaw, Lady Diane, no? Kayo mga nasaktan na rin kahit papano, di ba? Karanasan. Ano ba experience mo pag ikay nasaktan, Mariel?
Pag ako po yung nasaktan, hindi ko na po siya nilalabas sa lahat. Kinikimkim ko na lang po. Kasi po, para sa akin po kasi, kung ako yung nasaktan, hindi ko na kailangan idama yung iba. Okay. Para pong being professional, hindi mo kailangan gamitin yung mga sariling intention mo, yung mga personal na nangyayari sa buhay mo para makisalamuha sa iba. Kasi magiging part yan ng socialization mo sa iba. Okay. So, pero siyempre pag nasaktan ka din, di ba, ikaw dinadamdam mo yon. Ano effect sa'yo? Ano epekto sa'yo nun? Pag nasasaktan po ako, syempre po sumasakit yung puso. Oh, nakangiti ka ba? Hindi po. Oo, sabi nga nila, pag nasaktan ka, mukhang pasas ang mukha mo eh. Di ba, alam mo yung pasas? Opo. Pag matanda ka na, mukhang prunes. Di ba? Ganun. Bali po, pag nasasaktan po, edi po, minsan kumakausap ng kaibigan, naghahanap ng Ayan, advice sa no. parents. Kung Kasi paano po, mo aayusin ang Opo. sitwasyon, no? Kasi po minsan kailangan din natin ng tulong sa iba. Minsan din Okay. natin kailangan ng sarili na. Very good, no? Ikaw naman, Lady Den. Ako naman po, kapag nasasaktan po ako, kinikimkim ko lang din po sa sarili ko. Tsaka hindi po katulad niya po na sinishare niya po sa iba. Ako po, sa sarili ko lang Sarili po mo talaga. na lang. Kung may kakausapin man po ako, si Lord lang po. Si Lord. Wow. Aba, si Lord naman. Aba, okay yan, ano? Kasi, syempre, hihingan mo ng tulong. Lord, hilumin mo yung puso kong sugatan. Tama ba? No? May mga nakakasaktanan talaga tayo sa buhay, no? Pero sabi nga, no, dumadating sa ating mga karanasan na kailangan nating solusyonan ito, no? Pero ang ganda ng sabi ng Panginoon, no? Isa lang naman talaga ang solusyon pag nasaktan ka ng kaaway mo, nakasakit sa'yo, mahalin mo. Mabigat yun, ano? No? Mabigat. Mayroon pa, Bishop. Ano? Ipagdasal mo. Ayun! Yan, Di ba, no? Ang umuusig sa'yo. Okay, ang sinabi nga ni Lady Diane yun, no? Ang ganda ng kanyang sinabi na maaaring kinikimkim niya, pero kinakausap niya si Lord. No? Ayun na, sumisignal na yata si Lord. Oo nga. Di bali, babalikan natin ito, Bishop. Tayo po ay magbabalik sa ating palatuntunang #blessings.